Sa isang maliit na nayon, malapit sa isang magandang lambak, nakatira ang dalawang magkaibigan, sina Pedro at Carlo. Pareho silang bata at nangangarap ng isang mas mahusay na buhay para sa kanilang sarili. Madalas nilang tinatalakay ang kanilang mga pangarap tungkol sa kung paano sila magiging pinakamatagumpay na lalaki sa nayon. Pareho silang masipag. Naghanap sila ng mga pagkakataon upang matulungang mapagtanto ang kanilang layunin at makamit ang kanilang mga pangarap. Isang araw, isang pagkakataon ang ipinapakita mismo sa kanila. Nagpasya ang alkalde ng nayon na maghanap ng dalawang tao upang dalhin ang tubig sa spring ng bundok sa tapat ng lambak pabalik sa nayon. Babayaran sila batay sa dami ng tubig na maihatid nila sa nayon. Masiglang nagtatrabaho sina Pedro at Carlo. Araw-araw mula umaga hanggang gabi, nagdadala sila ng mga balde ng tubig sa nayon. Kinagabihan, umuwi na sila sa kanilang bahay dala ang pang-araw-araw na sahod. Nasiyahan si Pedro sa kanyang trabaho at perang kinita niya. Sigurado siya na sa kanyang trabaho ay makakamit niya ang kanyang mga pangarap. Naisip ni Pedro na upang madagdagan ang kaniyang sweldo, maaari siyang gumamit ng mas malaking mga balde upang magdala ng mas maraming tubig sa bawat paglalakbay. At kasama nito, maaari siyang magkaroon ng mas mataas na kita. Agad siyang makabili ng baka at bahay na pinapangarap niya. Ngunit sa kabilang dako, hindi nasiyahan si Carlo. Sa pagtatapos ng araw, ang kanyang likod at kamay ay sumasakit at siya ay lubos na napagod. Nag-isip siya ng isang mas madaling paraan upang kumita ng higit. Isang araw, isang ideya ang naisip ni Carlo. Nagplano siyang magtayo ng pipeline upang maihatid ang tubig mula sa spring ng bundok patungo sa nayon. Gamit ang pipeline na ito, makakakuha siya ng mas maraming tubig na ipapadaloy patungo sa nayon nang hindi nagdadala ng mga balde. Di nagtagal, natuwa si Carlo tungkol sa kanyang ideya at nagsimulang magplano. Siyempre, ibinabahagi ni Carlo ang kanyang ideya sa kanyang kaibigan na si Pedro. At hilingin sa kanya na sumali upang magtatrabaho sa pagbuo ng pipeline. Ngunit, naisip ni Pedro na baliw ang ideya ni Carlo. Ang naiisip lamang ni Pedro ay kung ano ang mabibili ng kanyang pera ngayon at kung paano makuha ng mas mabilis ang pera. Nadaman niya na ang pagbuo ng pipeline ay magpapabagal sa kanya at magpapalibang sa kanya sa pagkamit ng kanyang mga layunin. Sa halip, si Pedro ay kumuha ng mas malaking mga balde at mas madalas na pabalik-balik na kumukuha ng tubig. Tiyak na sa kanyang pamamaraan ay makakagawa siya ng mas maraming pera. Nagpasya si Carlo na itayo ang pipeline. Nauunawaan niya na hindi madaling itayo at kakailanganin ang oras upang makumpleto ang pipeline. Alam ni Carlo na aabot ng maraming taon upang matapos ang pipeline. Ngunit itinakda niya ang kanyang isip sa kanyang layunin. Araw-araw siya ay nagtatrabaho at nagdadala ng tubig tulad ng dati. Ngunit sa katapusan ng linggo at sa kanyang ekstrang oras, nagsipag siya upang maghukay sa matigas na mabatong lupa at itayo ang kanyang pipeline. Sa unang buwan, may isang maliit na hukay ngunit siya ay patuloy pa rin. Tinawanan pa siya ng kanyang kaibigan na si Pedro at tinutokso pa siya. Tinawag siya ng mga taga-baryo na Carlo ang pipeline man. Sa panahon ito, bumubli ang kita ni Pedro. Bumili na siya ng baka at mas malaking bahay. Nagbago ang kanyang pamumuhay.
Ginugugol niya ngayon ang kanyang oras pagkatapos ng trabaho sa bar, tamasahin ang kanyang pinaghirapan na sahod mula sa paghahatid ng tubig. Ang hindi mapagtanto ni Pedro ay ang kanyang katawan ay nagsisimulang yumuko mula sa pagdala ng mabibigat na mga balde ng tubig araw-araw. Pagod na pagod ang mukha niya at pagod na ang katawan. Hindi nagtagal ay nagdadala siya ng mas kaunti at mas kaunting tubig dahil humihina na ang kanyang katawan. Buwan-buwan, matalino at magtiyagang nagtatrabaho si Carlo. Pagkaraan 2 taon, matagumpay niyang matapos ang kanyang pipeline. Ngayon, ginamit niya ang kanyang pipeline upang maihatid ang tubig sa nayon sa halip na may dalang mga balde. Mas maraming kinikita si Carlo kaysa dati. Patuloy na dumadaloy ang tubig sa pipeline papunta sa nayon kahit na hindi nagtatrabaho si Carlo. Patuloy siyang kumikita habang natutulog at kumakain. Tuwang-tuwa si Carlo at lubos na ipinagmamalaki ang kanyang sipag at pagtitiyaga. Ngayon ay dumadaloy ang kita ni Carlo habang ang tubig ay dumadaloy sa kanyang pipeline. Ang kwento ni na Pedro at Carlo ay isang salamin ng katotohanan ng ating buhay. Ang trabaho ay katulad sa karamihan ng mga tao na gawin lamang upang kumita ng pera. Karamihan sa atin ay napagtanto na madagdagan ang ating kita sa pamamagitan ng masigasig na paggawa tulad ni Pedro. Halimbawa, nagtatrabaho ng overtime o kumuha ng pangalawang trabaho. Dinadagdagan din natin ang laki ng ating mga balde sa pamamagitan ng pagtanggap ng mas mataas na mga posisyon at madalas nakasama ang paggugol ng mas maraming oras sa trabaho. Karamihan sa atin ay ipinagpalit ng karamihan sa ating oras para sa pera, tulad ni Pedro. Alam natin na ang bawat tao ay mayroon lamang 24 na oras bawat araw at hindi posible na magamit ang lahat ng ating oras para sa trabaho. Ang pinakamahirap na oras ay darating kung kailan hindi na tayo maaaring makipagpalitan ng oras para sa pera. Tulad ng pagtanda at mga problema sa kalusugan at anumang iba pang mga kadahilanan na hindi na tayo makalikha ng kita. Sa kabilang dako, hindi ipinagpalit ni Carlo ang lahat ng kanyang oras para sa limitadong kita. Ngunit ginamit niya ang ilan sa kanyang oras upang itayo ang pipeline. Alam niya na ang pipeline ay bubuo ng patuloy na kita na magpaparami ng oras na nagtrabaho siya araw-araw. Alam niya na balang araw marahil dahil sa edad o isyu sa kalusugan, hindi na niya maipagpalit ang mga oras niya para sa pera. Naiintindihan niya na kailangan niyang gumawa ng matalinong gawain upang masubaybayan ang daloy ng tubig at patuloy ang kanyang kita. At ikaw, kanino ka mas gusto mong maging? Kay Pedro na ipinagpalit ang buong oras at pagsisikap upang kumita ng limitadong kita, o kay Carlo na nagtayo at nagpapanatili ng pipeline para sa patuloy na kita? Kung interesado ka sa ideya ng pagbuo ng iyong sariling pipeline, i-click ang link sa ibaba. Dahil ipapakita ko sa iyo ang free training. Simulan mo ngayon ang pagbuo ng iyong sariling pipeline. Ang iyong tagumpay ay nasa iyong mga kamay. Click below or comment how. Ipapadala ko sa iyo agad ang free training access mo. Para magsimula kang kikita na hindi kailangan ubusin ang oras mo sa pagtatrabaho.